Nagsimula ang lahat sa isang karaniwang gabi. Naiwan akong mag-isa sa bahay dahil umalis ang aking mga magulang para sa isang business trip. Sanay na akong mag-isa, ngunit may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman ng gabing iyon. Ang bahay ay tila masyadong tahimik at ang bawat tunog ay nagiging mas malakas at nakakatakot. Pagkatapos kong maghapunan, nagdesisyon akong maligo upang ma-relax ang aking pakiramdam. Pumasok ako sa banyo at sinarado ang pinto. Habang umuulan ng mainit na tubig mula sa shower, unti-unting nawala ang kaba sa aking dibdib. Ngunit nang lumapit ako sa salamin upang punasan ng singaw, doon ko siya nakita. Isang batang babae, basang-basa ang mahabang buhok, nakasuot ng puting damit na parang pangkasal. Nakatingin siya diretso sa akin mula sa likod ng salamin. Huminto ang aking paghinga. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Agad kong binuksan ang ilaw at sinuri ang paligid. Wala siyang iniwang bakas, ngunit alam kong hindi ako nagkakamali. May multo sa banyo. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Halo-halo ang takot, kaba at kuryosidad. Sino siya? Bakit siya nandito? Naisip kong baka pagod lang ako o nananaginip, kaya't pilit kong kinalma ang sarili. Bumalik ako sa kwarto at pilit na pinakalma ang aking isipan. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ang imahe ng batang babae. Isinara ko ang mga kurtina sa aking kwarto at siniguradong nakalock ang pinto. Umupo ako sa kama at sinubukang mag-concentrate sa pagbabasa ng isang libro, ngunit wala akong maintindihan sa binabasa ko. Ang bawat paggalaw ng kurtina, ang bawat kaluskos mula sa labas ng bintana ay parang mga bulong ng multo. Nagdesisyon akong magsaliksik tungkol sa kasaysayan ng aming bahay. Baka may nangyari dito na hindi ko alam. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang maghanap. Ngunit habang sinusuri ang mga lumang artikulo at records, biglang nag-brown out. Ang dilim ay biglang yumakap sa buong bahay. Tumayo ang aking balahibo. Nagmadali akong kumuha ng flashlight mula sa drawer at siniguradong nakalock pa rin ang mga pinto. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na gustong malaman ang katotohanan. Bumalik ako sa banyo, dala ang flashlight at muling sinuri ang salamin. Wala roon ang batang babae. Ngunit habang ako'y patalikod na, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Muli akong lumingon at doon ko siya muling nakita. Hindi lamang siya nakatayo sa likod ng salamin. Ngayon ay tila may sinasabi siya. Ngunit walang tunog na lumalabas mula sa kanyang bibig. Tila hinahabol na ako ng aking sariling takot. Tumakbo ako papunta sa aking kwarto at nagkulong. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ngunit alam kong hindi ko siya basta-basta maiiwasan. Kailangang malaman ko kung ano ang nais niyang iparating sa akin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa bahay na ito. Ang malamig na presensya ng batang babae ay tila bumabalot sa akin saan man ako magpunta. At sa kaibuturan ng aking isipan, may boses na nagsasabing, hindi pa ito ang katapusan. Marami ka pang dapat malaman. Pagkatapos ng hindi makatulog na gabi, bumangon ako kinabukasan na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Iniwasan kong tingnan ang salamin sa banyo habang nagmumumog at nag-aayos ng sarili. Parang may bumubulong sa akin na dapat kong tapusin na ang aking pag-aalala at ituring na isang panaginip lamang ang lahat ng iyon. Ngunit kahit anong pilit ko, ang imahe ng batang multo sa salamin ay tila ba nakatatak sa aking isipan. Minsan pa nga'y parang naririnig ko ang kanyang tawa, mahina at malamig, sumasabay sa agos ng tubig sa gripo. Habang nag-aalmusal ako, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa bahay. Madalas ay masaya kong pinapakinggan ang mga tunog mula sa labas. Ang pagtilaok ng manok,
ang mga pagdaan ng sasakyan, at ang mga usapan ng mga kapitbahay. Subalit ngayon, tila ba lahat ng ito'y nawala? Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng sarili kong puso. Nagdesisyon akong umalis ng bahay ng maaga. Naisip kong bumisita sa aking kaibigan na si Liza para makakuha ng kaunting aliw. Habang naglalakad ako, papunta sa kanyang bahay, hindi ko maiwasang lumingon-lingon sa paligid. Pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid sa akin, at bawat paglingon ko'y tila ba, may aninong biglang nagtatago. Pagdating ko sa bahay ni Liza, agad niya akong pinapasok. Nakangiti siya at tila walang kamalay-malay sa kaba at takot na aking nararamdaman. Mukhang hindi ka okay, ah? Bati niya habang nagtitimpla ng kape. Hindi ko na napigilan ng kwento. Inisa-isa ko sa kanya ang mga nangyari. Ang batang babae sa salamin, ang malamig na hangin, at ang nakakatakot na pakiramdam na iyon. Habang nagkukwento ako, unti-unti kong nararamdaman ang paggaan ng aking pakiramdam. Siguro stress lang yan. Payo ni Liza matapos akong pakinggan. Baka puyat ka lang o baka may napanood kang nakakatakot na palabas. Tumango ako, sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili na totoo ang kanyang sinasabi. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong hindi iyon basta bunga ng imahinasyon. Nagtagal ako sa bahay ni Liza. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano at natulungan niya akong pansamantalang makalimutan ang aking mga alalahanin. Ngunit sa pagbabalik ko sa bahay, bumalik din ang bigat sa aking dibdib. Ang katahimikan ng bahay ay tila may sinasabi at ang bawat aninoy may dalang bulong. Bago ako matulog, nagdesisyon akong harapin ang aking takot. Tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo, naghihintay sa batang multo na muling magpakita. Ngunit wala. Walang batang babae. Walang kakaibang pakiramdam. Napangiti ako. Napagtanto kong baka nga tama si Liza. Baka nga bunga lang ito ng pagod at takot na ako rin ang lumikha. Ngunit maya-maya lang, biglang nagpatay-sindi ang ilaw. At sa isang iglap, narinig ko ang boses ng batang babae mula sa likod ng aking isipan. Tulong, ang sabi niya, malinaw at puno ng dalamhati. Napatigil ako, hindi makagalaw sa kinatatayuan. Ang takot ay muling bumalot sa akin, ngunit sa likod nito ay may umuusbong na kuryosidad. Sino siya? Ano ang kailangan niya? Sa mga sumunod na araw, hindi ko na siya muling nakita. Ngunit hindi rin nawala ang kanyang presensya. Sa mga tahimik na sandali ng gabi, naroon siya, nagmamasid. At sa bawat pagtingin ko sa salamin, pakiramdam ko'y may isang bahagi ng aking sarili ang nawawala. Isang gabi, habang ako'y nasa kalagitnaan ng panaginip, bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay o sa anumang paggalaw, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pag-aalala. Bumangon ako at dahan-dahang lumapit sa banyo. Sa paglapit ko sa salamin, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. At doon, sa loob ng salamin, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Ngunit hindi ito ang ordinaryong refleksyon. Ang aking mga mata ay puno ng takot at lungkot. At sa aking likuran, nakita ko ang batang babae. Nakangiti. Biglang nagbago ang lahat. Ang ilaw sa banyo ay nagdilim. At sa isang iglap, ako na ang nasa loob ng salamin. Sa labas ay ang batang babae, nag-iisa sa aking katawan, nakatingin sa akin mula sa labas. Hindi ko alam kung paano o bakit ito nangyari. Ngunit ngayon, ako na ang multo sa likod ng salamin. At ang tanging naririnig ko ay ang malamig na tawa ng batang babae na ngayon nasa aking katawan. Sa pagkakataong ito, ako naman ang sumisigaw ng tulong mula sa loob ng salamin. Ngunit walang nakaririnig. Sa bawat gabing lumilipas, ang pag-asa ko na mawawala ang multo ay unti-unting natutunaw katulad ng liwanag ng kandila sa katapusan ng gabi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa kabila ng takot na aking nadarama,
May bahagi sa akin na naakit sa kanya. Parang may hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa akin upang alamin ang kanyang kwento. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kama, hindi ko naiwasang isipin ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Ang malamig na hangin na lumusot mula sa bintana ay tila nagdadala ng bulong ng mga lihim na hindi ko pa natutuklasan. Ang salamin sa banyo ay tila humihinga. Nag-aanyaya sa akin na lumapit at muling harapin ang multo. Nang sa wakas ay nagpasya akong bumangon. Ang bawat hakbang papunta sa banyo ay tila napakabigat. Parang may mga tingting na nakatusok sa aking mga paa. Ngunit patuloy akong naglakad, na parang may kung anong nag-uudyok sa akin na gawin ito. Pagdating ko sa pinto ng banyo, huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang kabog ng aking dibdib. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at pumasok sa loob. Ang ilaw ay kumikislap-kislap, naglalaro sa aking paningin na parang mga anino sa dilim. Tumigil ako sa harap ng salamin at tumitig sa aking refleksyon. Sa likod ng aking imahe, nakita ko siyang muli, ang batang babae, na nakatayo, tahimik na nakatingin sa akin. Ngunit may kakaiba sa gabing ito. Sa halip na ang dati niyang malamig na titig, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, tila may nais sabihin. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong oras na upang makipag-usap sa kanya. "Sino ka?" tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na boses. "Ano ang kailangan mo sa akin?" Para bang narinig niya ako. Ang kanyang bibig ay bahagyang nabukas, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang kanyang tinig. Isang malamig na bulong na tila nagmumula sa kabilang dulo ng walang hanggan. "Tulungan mo ako," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pighati. Biglang nagbago ang paligid. Ang banyo ay tila naglaho at napalitan ng isang madilim na kagubatan. Ang mga puno ay nakayuko at ang hangin ay puno ng mga bulong ng mga kaluluwang ligaw. Naroon siya, ang batang babae. Ngunit ngayon ay tila mas bata. Suot ang isang puting damit na lumulutang sa hangin. Sa kanyang kanan ay may isang maliit na liwanag, tila isang munting apoy na nagbibigay ng init sa malamig na gabi. "Hindi ako makaalis," sabi niya, at ang kanyang mga mata ay pumuno ng luha. "Nandito ako, nakulong, at walang makaalala sa akin." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. "Paano kita matutulungan?" tanong ko. Hindi ko alintana ang takot na bumabalot sa akin. "Sabihin mo sa akin at gagawin ko." Ngunit bago pa siya makasagot, ang paligid ay muling nagbago. Nasa banyo na ulit ako at ang kanyang imahe ay unti-unting naglalaho sa salamin. "Hintayin mo ako," sabi niya. Ang kanyang tinig ay lumulutang sa hangin hanggang sa ito ay maglaho. Naiwan akong nag-iisa, nanginginig at naguguluhan. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan o kung bakit ako ang napili niyang hingan ng tulong. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko siya matitiis na hindi subukang iligtas. Kinabukasan, sinimulan ko ang aking investigasyon. Naghahanap ako ng mga lumang talaan ng mga nawawalang bata sa aming lugar. Nagbasa ako ng mga artikulo sa pahayagan at nagtanong-tanong sa mga matatanda sa aming baryo. Sa bawat piraso ng impormasyon, unti-unting nabubuo ang kwento ng batang babae. Siya ay si Clara, isang batang nawala, mahigit isang dekada na ang nakararaan. Ayon sa mga kwento, siya ay huling nakita sa isang karnabal at pagkatapos ay naglaho na parang bula. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya at ang kanyang pagkawala ay nanatiling misteryo hanggang ngayon. Ngunit sa pag-usad ng aking pagsasaliksik, may natuklasan akong isang nakakagulat na detalye. Ayon sa isang lumang artikulo, isang batang babae ang natagpuang patay sa aming baryo. At siya ay inilibing sa ilalim ng isang puno malapit sa aming bahay.
Walang nakakaalam kung sino siya at walang nag-claim sa kanyang katawan. Napansin ko ang pagkakatugma ng mga detalye. Ang puno sa aming bakuran, kung saan madalas akong naglalaro noong bata pa ako, ay tila nagtatago ng lihim na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng takot at kaba, nagdesisyon akong hukayin ito. Sa pagbungkal ng lupa, natagpuan ko ang isang lumang kahon. At sa loob nito ay may mga labi ng isang bata. Isang batang babae na nawawala sa nakaraan. Kasama ng mga labi ay isang liham na puno ng mga pahiwatig ng kalungkutan at pag-iisa. Habang binabasa ko ang liham, isang malamig na hangin ang humaplos sa akin. Muli kong narinig ang boses ni Clara, ngunit ngayon ay puno ng pasasalamat. Salamat, sabi niya, bago tuluyang naglaho ang kanyang presensya. Ngunit habang ako'y nakaluhod sa harap ng puno, may naramdaman akong kakaiba sa paligid. Ang hangin ay tila humuni ng isang bagong kwento. At sa likod ng aking isip, naramdaman ko na ang aking pakikipagsapalaran sa mga multo ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinubukang iwasan ang banyo sa tuwing ako'y nag-iisa sa bahay. Nakaukit sa aking isipan ang malamig na titig ng batang multo na tila ba pilit na umaabot mula sa salamin. Ngunit sa kabila ng takot na lumulukob sa akin, may bahagi sa aking isipan na nag-udyok upang alamin ang kanyang kwento. Sino siya? At bakit siya naririto sa likod ng salamin? Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay at tanging maririnig ang mahina kong paghinga na pagdesisyonan kong harapin ang aking takot, dahan-dahan akong lumapit sa banyo, dala ang maliit na flashlight na nagsilbing tanging ilaw sa dilim. Huminto ako sa harap ng pinto at pilit kong pinakalma ang sarili. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Unti-unti kong binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Naglakad ako patungo sa salamin kung saan ko unang nasilayan ang batang multo. Ang hangin ay tila bumigat at ang bawat hakbang ay mas lalong naging mabigat. Nang ako'y nasa harap na ng salamin, huminga ako ng malalim at binuksan ang flashlight. Sa una, wala akong nakita kundi ang sarili kong refleksyon. Ngunit habang tumatagal, unti-unti kong namasdan ang anyo ng batang babae. Ang kanyang maputlang mukha at malulungkot na mga mata ay nagmistulang humihingi ng saklolo. Nakaramdam ako ng habag, ngunit may halong kaba at pag-aalinlangan. Anong kailangan mo? Tanong ko, kahit alam kong wala akong inaasahang sagot. Ngunit sa aking pagkagulat, ang kanyang bibig ay unti-unting bumuka. Wala akong narinig na boses, ngunit may bumuo sa aking isipan. Isang imahe ng isang luma at sinaunang bahay, puno ng alikabok at kalumaan. Pamilyar ito sa akin, ngunit di ko matukoy kung saan ko ito nakita. Nagpatuloy ang mga imahen sa aking isipan. Mga alaala ng kasiyahan. Biglang napalitan ng takot at pagdurusa. Ang batang babae ay umiiyak sa isang madilim na sulok, habang ang kanyang paligid ay nasusunog. Ang kanyang mga mata, puno ng takot, ay tila nagsusumamo para sa tulong. Hindi ko makayanang panoorin ito. Napatigil ako at napaatras, nanginginig sa aking nakita. Kinailangan kong malaman ang tungkol sa bahay na iyon. Mabilis akong bumalik sa kwarto para hanapin ang lumang album ng mga litrato ng aking pamilya. Isa-isa kong tiningnan ang mga pahina at doon ko natagpuan ang hinahanap ko. Isang lumang litrato ng aming pamilya sa harap ng isang bahay. Ang parehong bahay na nakita ko sa aking isipan. Ang bahay na iyon ay pag-aari ng aking lola. Matagal na panahon na ang nakalipas. Napuno ng pagkabigla at pangamba ang aking dibdib. May koneksyon ba ang batang multo sa bahay ng aking lola? Ano ang nangyari sa kanya doon? At bakit siya narito? Kasama ko. Sa kabila ng pagkalito, alam kong hindi ko mapapalampas ang pagkakataon na ito. Kailangan kong bumalik sa bahay ng aking lola at alamin ang katotohanan.
Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat. Sa gilid ng aking mata, nakita kong muli ang batang babae. Ngayon ay nakatayo sa tabi ng pinto ng aking kwarto. Nakatitig sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari sa mga sumunod na sandali. Ang lahat ay tila bumagal at ang paligid ko'y unti-unting nagdilim. Ang batang babae ay nagsimulang maglakad palapit sa akin at sa bawat hakbang niya'y nararamdaman kong parang may humihigop sa aking lakas. Pinilit kong kumilos, ngunit parang ako'y nakatali sa aking kinauupuan. Sa huling sandali bago tuluyang magdilim ang aking paningin, isang matinis na boses ang nag-echo sa aking isip. Tulong. Iligtas mo ako. At doon, sa pagitan ng dilim at liwanag, isang nakakatakot na katotohanan ang aking napagtanto. Hindi lang ako ang may kailangan sa kanya, kundi siya rin ay may kailangan sa akin. Sa paggising ko, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng isang kwarto na hindi ko kilala. Ang liwanag ng araw ay pumapasok sa mga bintana, ngunit sa kabila ng maliwanag na paligid, alam kong hindi pa tapos ang aking pakikipagsapalaran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang imahe ng batang babae sa salamin ay tila nakatatak na sa aking isipan. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Takot, kaba, at isang uri ng kuryosidad na hindi ko kayang ipaliwanag. Alam kong dapat kong gawin ang lahat para makaiwas sa banyo, ngunit parang may humahatak sa akin pabalik doon. Nasa kusina ako, nagtitimpla ng kape, nang marinig ko ang isang pamilyar na tunog. Isang mahina at matinis na halakhak ang nagmumula sa banyo. Ang aking puso ay biglang bumilis. Sinubukan kong magpanggap na hindi ko ito narinig, ngunit mas lumalakas ang tunog. Tila ba inaanyayahan akong pumasok muli. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Naging usap-usapan na lamang ba sa aking isipan ang lahat ng ito? O may katotohanan ang lahat ng aking naririnig? Nang walang ano-ano, biglang sumakit ang aking ulo. Parang may pumipigas sa aking utak. Napahawak ako sa aking sentido, umaasang mawawala ito. Subalit kasabay ng sakit, ay nagbalik sa akin ang mga alaala ng nakaraang gabi. Ang batang babae, ang kanyang mga mata na tila ba nagmamasid sa aking kaluluwa, ay muli kong naisip. Hindi ko na kayang tiisin pa. Tumayo ako at lumapit sa pintuan ng banyo. Pakiramdam ko ay may naguudyok sa akin na gawin ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Ang banyo ay katulad pa rin ng dati. Malamig at walang buhay. Ngunit ang salamin, tila ba may kung anong kapangyarihan itong isinasalaysay. Huminga ako ng malalim at lumapit dito, umaasang wala akong makikitang kakaiba. Ngunit hindi ko maiiwasang mapatingin. At doon ko siya muling nakita, ang batang babae, nakitingin sa akin mula sa kabila ng salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at tila ba may gustong sabihin. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Parang may koneksyon kami na hindi ko maipaliwanag. Anong kailangan mo? Tanong ko. Umaasang maririnig niya ako. Alam kong kahibangan ang kausapin ng isang multo, ngunit kailangan kong subukan. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal na sanay mawala na siya. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, wala na siya. Isang buntong hininga ang aking pinakawalan. Siguro ay bumalik na siya sa kung saan man siya nagmula. Ngunit bago pa man ako makaalis ng banyo, may napansin akong kakaiba sa salamin. May nakasulat na mga letra gamit ang tila bahamog. Tulong. Isang malamig na hangin ang dumaan sa likod ko at ang aking mga balahibo ay nagsitayuan. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Ang lahat ng ito ay nagiging mas komplikado
at nakakatakot. Habang nagmumuni-muni, bigla kong naalala ang isang kwento na madalas ikwento sa amin noong bata pa ako. Tungkol ito sa isang batang nawawala at hindi na muling nakita. Ang sabi-sabi ng mga matatanda, ang kanyang kaluluwa ay nananatili sa lugar kung saan siya huling nakita. Ngunit hindi ko ito pinaniniwalaan noon. Ngayon, hindi ko na sigurado. Bumalik ako sa aking silid at sinubukang alamin ang tungkol sa batang iyon. Naghalongkat ako ng mga lumang dyaryo at artikulo sa internet. Doon ko nahanap ang isang artikulo tungkol sa isang batang nawawala mula sa aming lugar ilang taon na ang nakalilipas. Ang kanyang larawan ay katulad ng batang nakita ko sa salamin. Ang kanyang pangalan ay Clara. Habang binabasa ko ang artikulo, unti-unting nabubuo ang isang larawan sa aking isipan. Si Clara ay nawawala at hindi na nakita pang muli. Ang kanyang mga magulang ay nagdusa at umalis na sa aming lugar. Ngunit ang kanyang kwento ay tila babuhay na buhay pa rin sa pamamagitan ng kanyang multo na nananatili sa banyo ng aking bahay. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko ay may kulang, na parang may hindi pa ako nagagawa. Hindi ko maalis sa aking isipan ang salitang tulong na nakasulat sa salamin. Ano ba ang dapat kong gawin? Paano ko matutulungan ang isang kaluluwa na tila ba nawawala? Nang ako'y nakahiga na sa kama, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Ano kaya kung subukan kong kausapin si Clara muli? Baka may paraan para matulungan ko siya. Ngunit alam kong delikado ito. Paano kung may masamang mangyari? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ko kayang pabayaan na lamang siya. Nagdesisyon akong bumangon at muling pumasok sa banyo. Sa pagpasok ko, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Ang salamin ay tila ba umaapoy sa kapangyarihan ng kanyang presensya. Nakita ko muli si Clara, nakatingin sa akin. Clara, tawag ko, nandito ako para tulungan ka. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang pumutok ang ilaw at nagdilim ang buong paligid. Sa kabila ng kadiliman, narinig ko ang kanyang tinig. Isang bulong na tila ba nagmumula sa kawalan. Tulong, sabi niya. Ngunit ngayon ay may kasamang pakiusap. At sa huling sandali, bago ako mawalan ng malay, naramdaman ko ang kanyang presensya na tila ba isinama ako sa kanyang mundo. At doon ko naisip, hindi ko na ito matatakasan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila gumagapang sa aking balat habang nakaupo ako sa sahig ng banyo. Nakatitig sa salamin na tila may sariling buhay. Ang liwanag mula sa ilaw ng kisame ay naglalaro sa mga gilid ng salamin at doon ko siya muling nakita. Ang batang babae, ang multo na palaging nakatingin mula sa likod ng salamin, ay naroon, mas malinaw kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay tila may malalim na hinanaing, puno ng pagdurusa at pagnanasa na maiparating ang isang mensahe na hindi ko maintindihan. Anong kailangan mo sa akin? Bulong ko, kahit alam kong hindi niya ako maririnig. Ngunit ang hindi ko inasahan ay ang kanyang mga labi ay gumalaw, bagaman walang tunog na lumabas. Ang kanyang bibig ay bumubuo ng mga salita na hindi ko mabasa, isang pag-ungol na walang tinig. Dumating ang isang pagnanasang hawakan ang salamin upang maabot siya. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Alam kong hindi ito tama, hindi normal, ang lahat ng ito. Ngunit paano kung ito ay isang hiling na huli na niyang nais iparating? Paano kung ako na lamang ang natitira niyang pag-asa para sa kaligtasan? Damhin ko ang pag-iisa sa bahay. Ang katahimikan ay parang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Nag-iiwan ng pakiramdam na ako lamang ang nilalang na bumabalot sa kahungkagan na ito. Naisip ko ang aking mga magulang na kasalukuyang nasa ibang bayan para sa isang mahalagang pagdiriwang.
Kung sila lamang ay narito, marahil ay hindi ako magiging ganito ka-paranoid. O baka naman, ito ang eksaktong dahilan kung bakit siya nagpakita sa akin dahil ako'y nag-iisa. Sinikap kong alalahanin ang mga alaala ng aking pagkabata, ang mga kwento ng mga multo na ikinuwento sa akin ng aking lola. Palaging mayroong isang kwento tungkol sa mga kaluluwang hindi matahimik dahil sa isang trahedya o hindi natapos na tungkulin. Marahil siya ay isa sa kanila. Ngunit bakit ako? Ano ang espesyal sa akin na kinalulugdan niyang lapitan? Nagsimula akong magtanong-tanong. Hindi ko maiwasan ang pakiramdam na may kulang, na may bahagi ng kwentong ito na hindi ko pa nauunawaan. Ang mga detalye ng kanyang anyo, ang kanyang kasuotan na tila lumana at puno ng alikabok, tila isang pahiwatig na nagmula siya sa ibang panahon. Nagdesisyon akong magsaliksik. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghanap ng mga kasaysayan ng mga nawawala o mga hindi nalutas na kaso sa aming lugar. Sa bawat artikulo, sa bawat larawan, umaasa akong makatagpo ng kahit anong koneksyon sa multo sa aking salamin. Subalit wala akong nakitang kahit anong tumutugma sa kanyang hitsura. Sa kabila ng aking pagkabigo, hindi ko maiwasang maramdaman na may isang bagay na hindi ko pa natutuklasan. Bumalik ako sa banyo, sa harap ng salamin. At sa pagtingin ko sa kanya, napansin ko ang isang bagay na hindi ko pa napapansin dati. Isang maliit na marka sa kanyang braso. Tila isang sugat na matagal nang naghilom. Nagulat ako sa aking sariling kaalaman. Ang hugis ng sugat na iyon ay pamilyar. Ito ay pareho sa marka na natagpuan sa mga batang nawawala sa aming bayan ilang dekada na ang nakalipas. Ang mga batang iyon ay naging bahagi ng isang kaso na hindi pa nalulutas hanggang ngayon. Bumalik sa akin ang takot, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang pag-asa. Ang multo sa salamin ay hindi lamang isang kaluluwa na naglalakad sa pagitan ng mga mundo. Siya ay bahagi ng isang mas malawak na kwento, isang trahedya na nangangailangan ng katarungan. At kahit paano, ako ang naging saksi sa kanyang pagdurusa. Ngunit ang ibinunyag sa akin ng batang multo ay isang pahina lamang ng mas malaking libro. Sa mga sandaling iyon, habang nakatitig ako sa kanya, napansin ko ang isang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila lumalim, at ang kanyang bibig ay bumuka muli. Sa pagkakataong ito ay may mas malinaw na anyo ng mga salita. Sa wakas narinig ko ang kanyang boses. Isang malamig na bulong na dumaan sa aking kaluluwa. Tulungan mo ako. Habang ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na hilakbot. Ang mga ilaw sa banyo ay biglang nagpatay-sindi at ang buong paligid ay tila lumamig ng higit pa sa dati. Sa isang iglap, ang batang babae ay nawala sa salamin at ako'y naiwan na nag-iisa sa dilim. Subalit bago pa man ako makalabas ng banyo, isang bagay ang nagpatigil sa akin. Sa likod ng salamin, sa kabila ng kadiliman, may lumitaw na bagong anyo. Isang mas matandang babae na may parehong marka sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at paghihiganti. At doon ko napagtanto, hindi lamang isa ang multong nasa likod ng salamin. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw, heto ako ngayon sa harap ng salamin sa banyo. Nagbabaka sakaling makita muli ang batang multo na tila may nais iparating sa akin. Hindi ko pa rin mawari kung bakit tila ako lamang ang nakakakita sa kanya. Ang mga mata niyang malamlam at puno ng lungkot ay naglalarawan ng isang istoryang hindi ko pa rin lubos na maunawaan. Ilang gabi na ang nakalipas mula nang una ko siyang makita. Mula noon, hindi na ako nananahimik sa tuwing papasok ako sa banyo.
Kahit na nung unay natakot ako, para bang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin upang bumalik at mag-usisa pa. Naroon ang kaba sa bawat paglingon ko sa salamin. Ngunit naroon din ang pagnanais na tulungan siya kung paano man iyon mangyayari. Napag-alaman ko mula sa lumang kwento ng aming baryo na may isang batang babae raw na nawala ilang dekada na ang nakalipas. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Ang kanyang pagkawala ay nanatiling isang misteryo at mula noon, maraming haka-haka ang naglabasan. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo, ngunit tila ba takot silang pag-usapan ito. Hayaan mo na lang, sabi nila. May mga bagay na hindi na dapat pang ungkatin. Pero hindi ko iyon kayang gawin. Sa tuwing pumapasok ako sa banyo at tumitingin sa salamin, nararamdaman kong may koneksyon kami ng batang iyon. Parang may sinasabi ang kanyang mga mata. Mga salitang hindi ko mabasa, ngunit ramdam ko. Isa siyang kaluluwang hindi matahimik at sa isang di maipaliwanag na dahilan, nararamdaman kong ako ang nakatadhana para matulungan siya. Isang gabi, habang ako'y nagmumuni-muni sa sala, biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Napatingin ako sa paligid at kita ko ang aking refleksyon sa bintana. Nagulat ako nang makita kong naroon siya, hindi sa salamin ng banyo, kundi sa mismong bintana. Ang kanyang anyo ay tila nababalot ng usok at ang kanyang mga matay puno ng pighati. "Tulungan mo ako," bulong ng kanyang tinig na tila hangin na dumaan sa aking pandinig. Nagtayuan ang aking mga balahibo at hindi ko maipaliwanag ang kaba ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Sa kaba, napapikit ako ng mahigpit at nang ako'y magmulat, wala na siya. Subalit ang iniwang damdamin ng kanyang presensya ay hindi mawala-wala. Napagpasyahan kong bumalik sa banyo upang makibalita sa kanya muli. Nagsindi ako ng kandila at pinagmasdan ang aking refleksyon. "Nasaan ka?" Bulong ko sa salamin. Umaasang lalabas siyang muli. Ilang sandali pa'y unti-unting lumitaw ang kanyang anyo. Ngunit may kakaiba sa kanyang itsura. Ang mga mata niya ngayon ay tila may bahid ng galit. "Bakit mo ako tinatakasan?" Tanong niya na nagpatigil sa aking puso. "Hindi kita tinatakasan," sagot ko. Halos hindi makapaniwala na kinakausap ko ang isang multo. "Gusto kitang tulungan." Sa isang iglap, parang umikot ang paligid at nakita ko ang sarili ko sa ibang lugar. Nasa loob ako ng isang lumang bahay at sa paligid ko'y may mga lumang kasangkapan. Naroon ang batang babae. Nakaupo sa sahig, umiiyak. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin na para bang nararanasan ko rin ang kanyang sakit. "Pakawalan mo ako," wika niya, at biglang nagdilim ang lahat. Nagising ako sa sahig ng aming banyo, pawisan at humihingal. Ang kandilay natumba at halos maubos na. Hindi ko alam kung panaginip lamang ba ang lahat ng iyon o isa na namang pagpaparamdam ng batang multo. Ngunit sa aking pagbangon, napansin kong may nakaukit sa salamin. Isang mensahe na tila isinulat gamit ang isang daliri. "Hanapin mo ang kwarto sa likod ng lumang aparador." Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Alam kong may ibig sabihin ang mensaheng iyon at nararamdaman kong may natuklasan akong mahalaga. Ngunit habang nagmumuni-muni ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking batok. At sa gilid ng aking paningin, nakita ko siyang muli. Nakatingin mula sa gilid ng pinto. Tila nag-aabang sa aking susunod na hakbang. Sa halip na takot, isang kakaibang determinasyon ang bumalot sa akin. Alam kong hindi ko siya maaaring iwanan sa ganitong kalagayan. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang matutuklasan ko sa likod ng lumang aparador? Nasa harap ako ng salamin sa banyo. Nanlalabo ang mata sa takot habang pinagmamasdan
ang multo ng batang nakatingin mula sa kabila. Ang malamig na singaw ng gabi ay pumapasok sa bukas na bintana. Humahaplos sa aking balat na tila hinahabol ng mga aninong hindi ko mawari. Nakapako ang aking mga paa sa sahig, ngunit ang puso ko'y tila isang tambol na walang tigil sa pag-ugong. Ikaw ba'y naririto pa rin? Tanong ko, pilit na pinatatatag ang boses na nanginginig sa kaba. Ngunit wala akong narinig na sagot. Tanging ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa sirang gripo ang bumabasag sa katahimikan ng gabing iyon. Ang batang babae sa salamin, na may mga mata na tila nalulunod sa kadiliman, ay nananatiling nakatingin sa akin. Ang kanyang presensya ay parang alingasngas na hindi mawala-wala, isang aninong palagiang sumusunod sa bawat kilos ko. Lumipas ang ilang minuto o baka'y oras, hindi ko na matukoy. Ang oras ay tila isang malabong konsepto sa mga pagkakataong tulad nito. Sa wakas, nagpasya akong kumilos. Kailangan kong malaman kung ano ang nais ng batang ito, kung ano ang kanyang kwento. Pero paano ko siya kakausapin? Paano ko siya palalayain? Kung iyon man ang kanyang nais. Nasa ganito akong pag-iisip nang biglang may malamig na hangin ang dumampi sa aking batok. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Tanging ang dilim ng gabi at ang kaluskos ng mga dahon sa labas. Muli akong bumalik sa harap ng salamin at nagulat nang makita kong wala na ang batang babae. Nawala siya. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko, ngunit ang ginhawang iyon ay hindi nagtagal. Sapagkat sa sulok ng aking paningin, sa gilid ng banyo, may nakita akong kumikislap. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang maliit na kahon na metal. May kalawang na sa mga gilid. Dahan-dahan kong nilapitan ang kahon. Nang buksan ko ito, natagpuan ko ang isang lumang litrato. Isang litrato ng batang babae. Ang batang nakikita ko sa salamin. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, "Tulungan mo ako." Kinilabutan ako. Sino siya? Ano ang nangyari sa kanya? At bakit tila ako ang kanyang napiling hingan ng tulong? Habang iniisip ko ito, bigla kong narinig ang mga yabag sa itaas. Mabibigat at marahas na parang may bumagsak. Tila may ibang tao sa bahay. Agad kong isinara ang kahon at mabilis na lumabas ng banyo. Pumanhik ako sa itaas, sa direksyon ng mga yabag. Ngunit sa bawat hakbang ko'y tila lalo lamang akong nilalamon ng takot. Sa itaas ay wala akong nakita, kundi ang madilim na pasilyo. Ngunit sa dulo nito, mula sa silid na hindi ko pa nabubuksan, mula nang lumipat ako rito, ay tila may liwanag na sumisilip. Galing ito sa ilalim ng pinto, isang malamlam na sinag na umaakit sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko habang papalapit ako sa pintuan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa kabila nito, ngunit kailangan kong malaman. Huminga ako ng malalim bago ko dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa loob wala akong nakita, kundi alikabok at mga lumang kasangkapan. Ngunit sa gitna ng silid, sa sahig, ay may nakahandusay na anino. Isang batang babae na tila natutulog lang, ngunit sa kanyang paligid ay may mga umuugong na bulong, mga tinig na hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako. At sa paglapit ko ay unti-unting naglaho ang anino. Ang batang nakita ko sa banyo, ang multo, ay ngayon ay nagiging bahagi ng mga anino. Napaatras ako sa pagkagulat, ngunit bago tuluyang mawala, may bumubulong sa aking tainga. Salamat. Ang mga salita ay nag-iwan ng bakas sa aking isipan. Ano ang ibig sabihin nito? At bakit tila ako ang nakatakdang makapagligtas sa kanya? Habang ako'y nag-iisip, biglang may kumalampag mula sa likuran. Isang malakas na tunog na tila nagmumula sa pinto ng aparador. Napatitig ako sa pintuan ng aparador na bahagyang nakabukas. Mula sa loob nito ay may bumagsak na isang bagay. Isang bagay na hindi ko inaasahan, isang pulang laruan na bola, tila ginagamit ng isang bata.
Nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam na hindi pa natatapos ang kwentong ito. At sa pagbagsak ng bola, parang may bagong kabanata na nagbubukas. Isang bagong misteryo na kailangan kong tuklasin. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Nag-iisip kung ano pa ang mga sikreto ng bahay na ito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ito ang huling pagkakataon na makikita ko ang batang iyon. At sa isang sulok ng aking isipan, alam kong ang kwento namin ay may isa pang yugto na hinihintay. Habang patuloy ang mga araw, naramdaman kong unti-unting lumalalim ang aking takot. Ang bawat hakbang ko patungo sa banyo ay tila isang hakbang patungo sa isang mundo na hindi ko maintindihan. Ang salamin na dati isang pangkaraniwang bagay lamang ay naging isang mabisang paalala ng aking pag-iisa at pag-aalinlangan. Isang gabi, habang ako'y nakahiga sa kama, hindi ko mapigilang pag-isipan ang batang multo. Ano ang kaniyang nais? Bakit siya nagpakita sa akin? Ang mga tanong na ito'y bumabalot sa aking isipan, humihigpit ang kapit sa aking kalooban. Para bang mayroong isang bagay na dapat kong maintindihan. Isang mensahe na nais niyang iparating. Nang bumangon ako upang uminom ng tubig, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila umaagos mula sa banyo. Sa kabila ng aking takot, pinasiya kong harapin ito. Marahan akong naglakad patungo sa banyo. Ang bawat yapak ay tila isang hakbang patungo sa kawalan. Pagdating ko sa harap ng salamin, hindi ko maiwasang mapasulyap. Doon, nakatayo ang batang babae, nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagdurusa. Tila ba may nais siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Napansin kong may hawak siyang isang bagay sa kanyang kamay. Isang maliit na laruan. Napansin ko ang laruan at bigla kong naalala ang isang lumang alaala mula sa pagkabata. Ang laruan ay kahawig ng isa sa aking mga paboritong laruan na nawala noong ako'y bata pa. Ngunit paano ito napunta sa kanya? Ano ang koneksyon namin sa isa't isa? Habang pinagmamasdan ko ang laruan, naramdaman kong parang may kung anong puwersa ang pumipigil sa akin na umatras. Parang may isang bahagi ng akin na nagnanais malaman ang katotohanan, kahit na ito'y maaaring magdulot ng mas matinding takot. Biglang nagbago ang ekspresyon ng batang multo. Ang kanyang mga mata ay tila sumilay ng isang anyo ng pag-unawa. Ibinaba niya ang laruan at itinaas ang kanyang kamay. Tila iniimbitahan akong lumapit. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong kailangan kong sundan ang kutob ko. Lumapit ako sa salamin, at sa paglapit ko, unti-unti kong nararamdaman na parang may isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang batang ito ay hindi lamang isang multo na napadpad sa bahay na ito. Siya ay may koneksyon sa akin. Isang koneksyon na hindi ko palubos na nauunawaan. Hinawakan ko ang salamin at sa sandaling iyon, ang paligid ko ay nagbago. Para bang ako'y hinila papasok sa ibang dimensyon. Nakita ko ang sarili ko sa isang lumang bahay, sa isang kwarto na tila pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan. Sa sulok ng kwartong iyon, naroon ang batang multo, naglalaro kasama ang laruan. Bigla kong naalala, ang bahay na ito ay ang aming lumang tahanan. Ang batang ito ay ang aking kapatid na nawala noong kami ay bata pa. Ang alaala ng kanyang pagkawala ay matagal nang nakabaon sa aking isipan. Ngunit ngayon ito'y bumalik upang ipaalala sa akin ang sakit at pangungulila. Ngunit kung siya nga ang aking kapatid, bakit siya nagmumulto? Ano ang nais niyang iparating sa akin? Sa kabila ng gulat, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na alamin ang katotohanan. Habang nagmumuni-muni, unti-unti akong bumalik sa kasalukuyan. Nasa banyo na ulit ako, nakaharap sa salamin.
Ngunit hindi na ako takot. Sa halip ay puno ng determinasyon. Ang batang multo ay hindi na lamang isang nakakatakot na presensya para sa akin. Siya ay isang bahagi ng aking nakaraan na kailangan kong yakapin upang lubos na makalaya. Sa wakas, nagpasya akong hanapin ang mga lumang gamit at larawan ng aming pamilya. Kailangan kong malaman ang buong kwento sa likod ng kanyang pagkawala. Ngunit habang ako'y nagbubuklat ng mga lumang kahon, may isang larawan ang bumagsak sa sahig. Pinulot ko ito at sa aking pagkagulat, hindi ito larawan ng aming pamilya, kundi isang larawan ng isang estrangherong pamilya. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mensahe, "Tulungan mo kami." Ang palaisipan ay tila lumalim at mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Sino ang mga taong ito at bakit nila kailangan ang tulong ko? Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang isang bagong layunin. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Kahit na ito'y mga hulugan ng pagsuong sa mas madilim na bahagi ng aking nakaraan. At doon, sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ulit ang malamig na boses mula sa salamin. Hindi pa ito ang katapusan. Nagpatuloy ang mga araw na tila ba isang paulit-ulit na bangungot. Ang mga oras ay parang naglalakad na anino. Laging kasunod ang presensya ng batang multo na nagmumulto sa akin mula sa salamin ng aming banyo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na siyang nakita. Bawat paglingon ko, naroon siya. Nakatayo sa gilid ng salamin. Ang kanyang mga mata ay tila sumisid sa aking kaluluwa. Hinuhukay ang mga lihim na kahit ako ay hindi ko pa nalalaman. Sa bawat pagsulyap ko sa kanyang anyo, lumalalim ang aking pagkabahala. Ang kanyang pagkatao ay tila nagiging mas malinaw, mas buhay, ngunit hindi ko magawang magtanong. Sino siya? Ano ang kanyang nais? Bakit ako? Isang gabi, habang ako'y nakahiga sa aking kama, hindi ko mapigilang maalala ang kanyang mga mata. Ang sukdulang lungkot na bumabalot doon ay parang humihila sa akin papalapit. Sa kabila ng takot, may kung anong nagtutulak sa akin na alamin kung sino siya at bakit siya naririto. Sa aking isip, naisip ko na baka oras na para harapin ang katotohanan. Kailangan kong malaman ang kanyang kwento. Kinabukasan, nagpasya akong maghanap ng mga lumang dokumento at larawan na maaaring makapagturo sa akin sa kanyang pagkakakilanlan. Nagsimula ako sa lumang baol sa atik ng aming bahay. Ang mga alikabok at agiw ay parang mga bantay na nagtatago ng mga alaala ng nakaraan. Isa-isa kong binuklat ang mga lumang album, nagbabaka sakali na makakita ng pahiwatig. Sa aking paghahalungkat, natagpuan ko ang isang lumang larawan ng isang batang babae. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Siya ang batang multo na nasa salamin. Hindi ko mapigilang mapaluha habang tinitingnan ang larawan. Ang kanyang ngiti ay puno ng saya, malayo sa anyo niya ngayon. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na pangalan, Elena. Ngunit walang iba pang impormasyon. Ang tanging naiwan ay ang kanyang ngiti at ang kanyang mga mata na tila nananawagan. Sa gabing iyon, bumalik ako sa banyo. Ang aking puso ay kumakabog habang binuksan ko ang ilaw. Nakatayo si Elena sa likod ng aking refleksyon. Tila mas malinaw at mas buhay kaysa dati. Nag-usap kami ng aming mga mata at sa unang pagkakataon, naglakas loob akong magsalita. Elena, paano kita matutulungan? Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Itinuro ang lumang aparador sa sulok ng banyo. Hindi ko ito napansin noon, marahil dahil sa takot. Lumapit ako, nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ang kanyang pintuan. Sa loob, natagpuan ko ang isang lumang diary. Ang mga pahina ay kupas na at tila hindi nabubuksan sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina at nagsimulang magbasa. Ang mga sulat kamay ay tila sa isang bata, puno ng inosensya at saya.
Ngunit habang binabasa ko, naging mas mabigat ang mga kwento. Nagsimula itong puno ng mga kwento ng pagkabata, ngunit unti-unting napalitan ng mga pahina ng kalungkutan at takot. Ipinapakita nito ang unti-unting pagkawala ng kanyang kaligayahan at ang pagdating ng isang madilim na presensya sa kanyang buhay. Habang nagbabasa ako, unti-unting nagiging malinaw ang kwento ni Elena. Isang trahedya ang bumalot sa kanya, isang lihim na hindi niya maipahayag. At ngayon, nararamdaman kong ako ang kanyang naging kanlungan, ang tagapagsalaysay ng kanyang hindi natapos na kwento. Ngunit ang huling pahina ng diary ay tila natanggal. Isang bahagi ng kanyang kwento ang nawawala. Mayroon pa bang lihim na hindi ko pa natutuklasan? At bakit siya nagmumulto sa akin? Ano ang koneksyon ko sa kanya? Sa aking pag-iisip, isang malamig na hangin ang biglang dumampi sa akin. At ang ilaw sa banyo ay kumurap-kurap bago tuluyang namatay. Nabalot ng dilim ang buong paligid. Hindi ko makita si Elena, ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya, mas malapit kaysa dati. Sa aking likuran, narinig ko ang isang boses. Pabulong, ngunit malinaw. Tanggapin mo ang katotohanan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng alaala ay bumalik sa akin. Tila isang bomba na sumabog sa aking isipan. Ang mga larawan ng nakaraan, ang mga piraso ng puzzle na matagal nang nawawala, ngayon ay nagkakaroon ng hugis. Ngunit bago ko palubusang maunawaan, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa akin mula sa dilim. Hinihila ako papalapit sa salamin. Doon, sa kabila ng refleksyon, nakita ko ang aking sarili, ngunit hindi ako. Isang batang babae na puno ng takot at kalungkutan, ang aking sariling anyo ay nagiging bahagi ng salamin. Ang multo ni Elena, ang kanyang kwento, ay hindi lamang kanya. Ito ay akin din. Ako si Elena.